Elizabeth Cruz point of view. Napipi ako, napipi at hindi na nakagalaw pa sa kinatatayuan. Ang iyak niya ay naging hagulgol hanggang sa isa-isang naglapitan ng mga tao para tulungan siya. Ilang sandali pa isang humahangos na Godric ang lumapit at kaagad na lumuhod sa tabi na dumurugo pa rin si Grace. What happened? Malakas na tanong ni Godric. Nakita ko kung paano kumapit si Grace sa suot ni Godric habang umiiyak. Ang baby natin, Godric. Namumutla niya paulit-ulit. Ilang sandali pa ay natuon sa akin ang atensyon ni Godric habang hawak ang walang lamang kupita. What happened, Beth? It's her fault, baby. Kasalanan niya. Kaagad na natuon sa akin ang pansin ng mga tao at sa hawak ko. Kaya ako naman kaagad iyon nabitawan. Wala akong ginagawang masama. Tumalim ang tingin sa akin ni Godric at may mapanghusga sa mga mata bago binuhat ang mapapangasawa. Kapag may nangyari sa baby ay hindi kita mapapatawad, Elizabeth. Elizabeth, paulit-ulit ko ulit sa aking isipan at pinanood kung paano siyang tumakbo habang buhat si Grace. Naiwan ako nakatayo roon habang pinapanood ko kung paano isa-isang umalis sa mga manonood habang umiiling at itinuturo ako na parabang sigurado silang ako ang may kasalanan, na parabang nasaksihan nilang nangyayari. Liz, what happened? Nakita ko na lang na buhat ni Godric ang mapapangasawa niya at napakaraming dugo. Hindi ko siya kaagad na nasagot at napatingin sa kupitang nahulog sa buhanginan. Nag-iisa at maghihintay kung sino ang pupulot sa kanya para ibalik sa kinalalagyan. Mabasaging hindi nabasag dahil hindi matigas ang lapag, ngunit naiwang mag-isa. Parang ako sa mga sandaling ito. Wala akong kasalanan, Lucas. Umiinom siya at pinigilan ko lang siya. Pagkuway sabi ko kay Lucas bago napatingin sa langit at sa buwan. Pero bakit ang bilis niya akong nasisi? I believe you, Liz. I know that you will never do something to harm anyone. Walang hiya lang talaga yung ex mo. Kung pinaniniwalaan niya kaagad ang mga mapapangasawa niya. Let's go home. Pero si Grace, pagtutol ko habang hinihila niya ako. Let them be. You have no business with them anymore, Liz. I won't let you. Kilala kita at alam kong mabait ka. At alam ko sa mga sandaling ito ay gusto mong malaman ang nangyari. Kahit pa sinisi ka ng siraulo mong ex, pero hindi kita hahayaan. Tura niya at huminto kami sa tabi ng kotse niya at hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Ayokong makita kung paano kanilang apakan gayong wala ka namang kasalanan. Ayokong pagbintangan kanila na hindi mo ginawa, okay? Dahil hindi ko mapipigilan ang sarili kong gumawa ng bagay na hindi mo magugustuhan. Tiningnan ko siya sa mga mata bago napayuko at tumango. Tama siya. Wala akong kasalanan at hindi ko kailangang makonsensya. Kung nangyari man yun kay Grace ay dahil sa sarili niyang kapabayaan. Ang kapal din niya sa akin ito isisi. Pumayag akong bumalik na kami at hinatid niya ako sa bahay na tahimik na. Maraming salamat, Lucas. Pangako hindi ko sila kukumustahin, okay? Dito lang ako kasama ang pamilya ko. Bahagya niyang ginulo ang buhok ko. That's all I want to hear. Sige na. Good night, Liz. Good night, Lucas. Kinabukasan ay hindi ko na pala talaga kailangan makibalita. Dahil ilang text na ang natanggap ko na nagbabalitang nakunan si Grace. Nakaramdam ako ng lungkot dahil bilang isang ina, alam ko ang pakiramdam niya sa oras na ito. Laking pasasalamat ko na naging healthy ang pagbubuntis ko at healthy si Cedric. At bukod sa mga text nila ay namukutangi ang text na nagmula kay Godric. Hindi ko nilagyan ang pangalan ng number niya, ngunit alam kong siya ito. I'm sorry, Beth. I'm really sorry for accusing you. I know the truth now. Sa huling sinabi niya ay napakunot ang noo ko. Anong katotohanan ang sinasabi niya? Gayunpaman, kahit na humingi siya ng pasensya, hindi ko siya sinagot. Sinimulan ko ang umaga ko na may ngiti sa labi. Nang umagang iyon ay nagluto ko ng almusal namin. At pagkatapos ay pinuntahan naming tatlo ang site ng pagtatayuan namin ng panibagong branch. Nang madaan sa isang bakery na pinipilahan ng mga tao ay nagkaroon naman ako ng idea. Sky, parang gusto ko sumubok naman sa bakery at cake shop. Hindi mo siguro tanda pero mahilig mag-bake noon si Mama.
At ako ang tumutulong sa kanya. Parang gusto kong mag-aral tapos ako magbe-bake. Ano sa tingin mo? Nagniningning ang mga mata at sabik kong hiningi ang opinyon niya. Itinigil niya ang pakikipaglaro sa anak ko na nakastrap sa car seat sa likuran at tiningnan ako. Wow, magandang idea yan ate. Pero paano ang modeling career mo? Tipid akong ngumiti. Siguro oras na para itigil ko na siya. Dahil magkukrus ang mundo namin. Gusto ko lumayo sa mundong kinagagalawan niya at mamahalin na lang ang sarili ko. At ito ng sarili kay Cedric. Nasimulan ko naman na, hindi ba? Medyo magulo lang muli ang mundo ko nang magbalik siya. Malalim akong bumuntong hininga. Sayang lang pero ganun siguro talaga. Isa na akong ina ngayon. Kaya dapat ay kay Cedric na lang ang iikot ang mundo ko. Susuportahan kita ate, kahit nasaan ka. At kahit na anong gusto mong gawin ay lagi ako nakasuporta sa inyong dalawa. At kaya ng bala ko ay nag-quit na ako sa mundong ginagalawan ko ng 2 taon din. Naging malungkot si Pia. Ngunit naiintindihan naman niya ako at sinuportahan sa gusto kong gawin. Gamit ang naipon ko at kinita sa anniversary ng BEC, ay imbis na magtayo ng bagong branch at nagtayo ako ng bakery at cake shop. Pinangalanan ko itong Cedric's Bake Shop. Sa loob ng 3 buwan habang ginagawa ang shop ay nag-aral ako mag-bake ng iba't ibang klaseng tinapay at cake. Naghanap din ako na makakasama ko na may experience na para sa ikalalago ng shop. At matapos nga nito ay masaya naming opisyal na binuksan at sinimulan ang aming bagong negosyo. Naging magaan at masaya ang bawat araw ko magmula ng buksan ito. May matamis na ngiti sa mga labing sinasalubong ang bawat customer. Araw-araw ay pinagbubuti ang ginagawa upang walang customer na ma-disappoint at bumili pa. At sa awa ng Diyos ay naging mabenta naman ito sa unang linggo. Nakatanggap na rin ang kasama kong si Nina ng mga order ng cake mula sa aming social media page. At syempre, hindi nawawala mga kaibigan ko na talagang tinulungan akong mag-promote. Natatawa na nga lang ako dahil halos ipagtulakan na ni Lucas sa mga empleyado at kakilala niya sa shop ko. Araw ng linggo at sarado ang shop kaya naman sinamantala namin ito at namasyal sa may park. Si Cedric ay nakapatong sa may batok ni Lucas at hindi naman mawaglit ang ngiti sa mga labi ng aking anak. Maya't maya siyang humahagikik at maya-maya rin umaaray si Lucas kapag napapahigpit ang sabunot ng anak ko. Gusto mo yan eh, natatawa kong tukso sa kanya. Habang tinitingnan ko sila, hindi ko maiwasang isipin na magiging isang mabuti at mapagmahal na ama sa kanyang sariling anak. Balang araw si Lucas. At araw-araw ay hinihiling ko na sana ay makita na niya ang babaeng bago niyang mamahalin at mamahalin din siya. Ayoko naman kasi siyang matali sa aming mag-ina. At sa totoo lang ay hindi ko nakikita ang aking sarili na minamahal siya ng higit pa sa pagiging kaibigan. Habang namimili ng ice cream ang magninong ay inayos ko naman ang bimpo ni Cedric sa kanyang likuran. Siniguro kong hindi ito basa ng pawis at nilagyan ng pulbo. Habang ginagawa ito ay nakaramdam ako ng pamilyar na sensasyon na parang may nakatingin sa gawin namin. Inilibot ko ang mga mata ko sa parke hanggang sa mapatingin ako sa may kanan. Sa kanan kung saan ilang metro lamang mula sa kinatatayuan namin ay makikita si Godric. Tila pareho pa kami nagkagulatan. Ito rin kasi ang unang beses sa loob ng halos 4 na buwan na muli kaming nagkita mula ang insidenteng iyon. Mula sa akin ay natuon ang tingin niya kay Lucas at sa hawak kong si Cedric at nakaramdam ako ng taranta. Nakatalikod ang dalawa sa gawin ni Godric, ngunit isang lingon lang ay makikita niya ang mukha ng anak ko. Lucas, huwag ka munang lilingon, please. Hinging pakiusap ko kay Lucas at narinig ko naman siyang sumagot. Sorry Godric, sorry kung ipagdadamot ko munang makilala at makita mo ang anak natin. Masyado pa siyang bata para maipit at intindihin ko anong mayroon sa ating dalawa. Nakita ko kung paano nilukob ng kalungkutan ang mga mata ni Godric. Kitang-kita ko kung paano tila siya pinagbagsakan ng langit at lupa. At napansin ko rin ang itsura niya, ang madalas niyang malinis at bruskong forma ay tila kakaiba ngayon sa suot niyang gusot na polo. May balbas na rin siya, tila kulang sa tulog.
At sa sandaling iyon ay hindi ko naiwasang magtaka at mag-alala kung bakit. Gayunpaman, parang piniga ang puso ko nang pinilit niyang ngumiti at tumango bago tumalikod at naglakad palayo. Sa kanyang paglayo ay natagpuan ko ang sarili kong sinusundan siya ng tingin hanggang sa natabunan na siya ng taong naglalakad din. Bakit, Godric? Bakit tila napakalungkot mo? Pero sa bagay nga naman, nakuna ng mapapangasawa niya. Mula sa lugar kung saan siya nakatayo ay binalik ko na ang tingin ko sa magninong na ngayon ay nakaharap na sa akin habang si Cedric ay dumidila sa ice cream. Unang tingin at alam ko kung anong inakala ni Godric sa tagpong nakita niya. May problema ba? Napabuntong hininga ko bago umiling. Wala naman. Matapos ito ay ngumiti na ako at pinunasan ang bibig ng anak ko. Tuluan mo ang buhok ng ninong ha? Sa sinabi ko ay sumimangot lang si Lucas at natawa naman ako. Tara, hanap tayo ng maupuan para makain itong mga dala kong cupcakes. Masaya kong aya sa kanila at nagsimula na kaming maglakad, palapit sa damuhan na may malaking puno kaya malilim. Inilatag ko ang blanket na dala at marahan namang inilapag ni Lucas si Cedric na enjoy pa rin sa kinakain. Binuksan ko na ang dala kong baunan na may iba't ibang klase ng pagkain. Bagong invention mo ano? Tapos ako ang gagawin mong taga-tikim? Di wag na lang. Nagtatampo kong sabit isasara sana ulit ang baunan pero pinigilan niya ako at kaagad na kumuha ng isa. Ito naman joke lang, hindi na mabiro oh. Nang kumagat siya sa cupcake ay kinabahan kong hinintay ang comment niya. Madalas kasi siya ang taga-tikim ko ng mga bago kong gawa dahil halos araw-araw siyang customer sa shop. Matcha ang flavor nito na sinamahan ko ng konting cinnamon sa ibabaw at may palamang caramel. Hindi siya ganun katamis at nag-complement naman ang mga ingredients. Tila ekspertong sabi niya. In short, masarap siya, Liz. Wow, wala pa akong natitikmang ganito. Sa comment niya ay nagpapalakpak naman ako. Thank you. Nang matapos kumain si Cedric ng ice cream ay inaya ko siya sa may CR para maghugas ng kamay at umihi. Isinama ko siya sa banyo ng pambabae at inalalayan siya sa pag-ihi. Dahil malapit na siya mag 3 years old ay unti-unti ko na siyang sinasanay na walang diaper dahil sensitibong skin ng anak ko. Kadalasan ay kapag matutulog na lang kami ko siya nilalagyan para maiwasan ang rashes. Nang matapos ay magkahawa kaming naglakad at nataranta naman ako nang makakita ng aling biglang hinimatay. Binuhat ko si Cedric palapit roon at iniupo sa isang malapit na upuan bago tinulungan ang natumbang babae. Ale, ayos lang po ba kayo? Tulong! Tinapik-tapik ko ang pisngi ng matanda sa pag-asang magigising ito. Ngunit dumadaing lamang ito at natataranta ako dahil nawalan ito ng kulay sa mukha at mga labi. Ale, gising ho, tulong! Nanginginig ang kamay ko na kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si Lucas at mabilis na tinignan ng aking anak para matigilan. Cedric? Nahintakutan kong sabi at inilibot ang mga mata sa paligid ng labas ng banyo. Cedric! Dahan-dahan kong inilapag ang ali at nagpapasalamat na may dumating na ibang tao. Nagmamadali kong inikot ang paligid sa pag-asa naglalakad lang ang anak ko. Naku, ang anak ko! Halos nababalo kong bulalas at mangyak-ngyak na. Habang tinatawagan si Lucas ay nag-iikot pa ako at nagtatanong sa mga tao kung nakita nila si Cedric. Lucas, nawawala si Cedric. May tinulungan lang akong babae, paglingon ko nawala na siya. Nanginginig ang boses sa mga kamay na sabi ko sa kanya. Okay, calm down Liz. Maghanap ako sa paligid ha. Tawagan kita kapag nahanap ko siya, tawagan mo rin ako kapag nakita mo siya. Okay. Mahilo-hilo man sa pag-ikot at pag-aalala ay sinuyod ko ang bawat paligid. At sulok ng malaking parking yon. Bawat tao ay walang sawang tinatanong kung nakita nila ang anak ko. Hindi ko na malayan pa kung gaano katagal ako nag-iikot. Habang pasulyap-sulyap din sa cellphone kung may balita galing kay Lucas. Hanggang sa hindi ko na nakayanan at napayak na lamang ako sa gitna ng parke. Napakapabaya kong ina. Diyos ko, tulungan niyo po kung may balik sa akin ang anak ko. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa kanyang masama. Taos pusong nananalangin ko sa may kapal sa gitna ng bawat pagsigok.
Hanggang sa tila binibiro ko ng tadhana dahil narinig ko ang pamilyar niyang hagikik sa hindi kalayuan. Daddy! Itutuloy.